Sa mga nasagap kong mga impormasyon, parang some of it naman, parts of the bill helpful, pero yung most of it, especially yung kinocurtail yung freedom of speech, I disagree with that. Dapat lang. O kasi yung iba, sumubra na eh. Hindi na maganda yung ginawa nila. Nag-download sila ng mga hindi maganda doon sa ano. Pero mayroong limitasyon. Hindi naman po ata talaga. Kasi parang internet, parang freedom talaga siya ng opinion ng lahat ng tao. Kailangan siguro ng batas to regulate behavior sa internet. Pero, kunyari kasi yung libel, kasi yun na yung pinaka maingay na issue. Obviously naman, minadali lang yun eh. Kung gagawa ka kasi ng regulation, kailangan pag-iisipan mo na maayos, hindi yung dahil lang naasar ka. So, pagdating lang doon, kasi yun lang yung medyo alam ko na issue. Tingin ko mali ginawa nila. Dapat din nila minadali. Kung may bago silang idadagdag sa batas, pag-usapan nila na maayos. Isang mainit na Biyernes na hapon, Pilipinas. Hindi po panahon ang tinutukoy ko, kundi ang maaari nating asahan sa ating balitaktakan ngayong hapon dito sa PTV, ang inyong telebisyon ng bayan. Dahil sa loob po ulit ng isang kalahating oras, ang ating pagsasama-sama ay dudugtungan natin ang naging mainit nating talakayan noong nakaraang Biyernes dito po sa Anti-Cybercrime Law. Nito lamang Miyerkules, October 3 ang unang araw ng implementasyon ng batas na ito na nilagdaan ng ating Pangulo noong September 12. At mula noon nga ay nabulabog na ang mundo ng mga netizens. Sunod-sunod ang bawat pagbatikos at kilos protesta, hindi lamang sa kalsada, kundi maging sa internet. Pagbabaliktad ng mga ilang politikong bumoto sa batas laban sa cybercrime at kabi-kabilang pag-hack ng ilang mga government websites. Ilan lamang po yan sa mga malayang pagpagahayag ng saloobin ng ating mga mamamayan hinggil sa pagpapatigil ng implementasyon ng Anti-Cybercrime Law. Ako po si Gio Tingson. Ako naman po si Cathy San Gabriel. At ako po si Attorney Mark Castrodes, ipagpatuloy po natin ang paliwanagan ng opinyon ukol sa Anti-Cybercrime Law, a PTV Special Forum. Nito lamang Setyembre 12 ay pinirmahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Tinatayang ilang araw pa lamang ang nakalilipas mula noon ay marami na ang naglabas ang mga komento ukol sa pagtutol na maimplementa ang batas na ito laban sa cybercrime. Iba't ibang paraan din ng pagpapahayag ang ginawa ng mga netizens na sinasabing direktang tatamaan ng batas na ito. Ayon sa kanila, ang pagsasabatas na ito ng anti-cybercrime ay supresyon sa kalayaang magpahayag at makapagbigay ng impormasyon sa pamamagitan ng internet. Mariin nilang tinututulan ang parte ng batas na ito na libelo bilang krimen na pwedeng isampa sa sinumang mapaghihinalaang may masamang motibo sa pagpapahayag ng kanyang saloobin. Pero dapat nga bang katakutan ng marami ang batas na ito? Paano kung ito ang kailangan ng marami sa ating nabubuhay na sa internet para maprotektahan ang ating mga interes at mahahalaga at personal na impormasyon sa internet? At ano nga ba ang linyang naghahati sa dapat at hindi dapat ipahayag sa mundo ng internet kung saan wala nang humahadlang sa mundong ginagalawan ng bawat isa? Muli ay sama-sama nating himayin ang mainit na issue sa bagong batas dito sa PTV Special Forum, Anti-Cybercrime Law, Part 2. Magandang hapon Pilipinas, Attorney Mark. Simula nga Biyernes nung isang linggo ay parang lagi ng laman ng balita itong anti-cybercrime law.
halos araw-araw ay may bagong development sa isyong ito. At katulad nito nga, mga nakarang araw ay pansin mo ba sa internet, sa Facebook at sa ilang pang social networking sites na nakablock yung mga profile pics ng ating mga kaibigan. Ito daw ay bilang protesta sa ipinasang batas na ito. Tama ka, Kati, pero sabi nga ng palasyo, hindi naman daw sila ang kalaban. Hindi naman siyempre ang Malacanang ang kalaban. Ang sabi ng palasyo, ang kalaban natin dito yung mga hackers, yung mga tumira nitong government websites. Kaya kailangan natin itong anti-cybercrime law. Pero lumalabas nga ang question ay sa internet, sa Facebook, sa Twitter, may basihan ba itong pangamba? This widespread parang effort dito sa internet na sabihin dapat katakutan itong under cybercrime law. At yan nga, Mark, ang pag-uusapan natin ngayong hapon, itong posibleng basihan kung bakit nga ba dapat o hindi dapat maging malaking issue itong batas na ito at meron ding ilang nagsasabing dapat totally ay mawala itong batas na ito. Nako, dapat natin pag-isipan yan dahil meron ngang nagsasabing merong mga depekto ito. Pero malinaw din po sa ating lahat, malinaw po sa ating mga estudyante at sa ating mga panauhin na marami ding umaabuso sa internet. At marami ding krimen ang nagaganap ang internet, ang pamamaraan sa paggawa ng kanilang mga krimen. Kaya importante ito para sa ating bansa. Hindi yung nomenclature, hindi yung titulo, kung hindi yung mga ating mismong concerns na dapat i-address. Kaya ipakilala natin ang ating mga panauhin sa hapong ito, si Attorney JJ Dicini mula sa UP Law Internet and Society Program. At, Good afternoon. Hi, welcome back, Attorney Dicini. Nandito kasama natin last week si Attorney Dicini. At mapalad po tayo ngayon, kasama din po natin from the Department of Justice. Siya po yung kilalang eksperto within the DOJ sa usapin ng cybercrime at e-commerce law, Assistant Secretary Geronimo C. Itong mga susunod, sila yung mga talagang laging gumagamit ng internet. Ito mga kabataan, si Florante Galura mula sa Student Council ng PLM. At kasama ulit natin, siya po ay suki na ng PTV dahil sa kanyang advokasya at sa kanyang talagang epektibong pag-cover ng mga special events ng kabataan sa PTV News. Diyan po ay siya volunteer, correspondent, Sir Jules Giang. Magandang hapon sa ating lahat. At dito naman sa kabilang panig, kasama muli natin si Attorney Raul Cortez mula sa Business Process Outsourcing Association of the Philippines. At kasama din po natin, coming from the private sector, siya po ay isa sa pinakamalaking telecom companies ng ating bansa, from PLDT, Sir Raul Florencio. At kasama rin natin si Miss Janet Toral, ang founder ng Philippine Internet Commerce Society. Okay. At Mamaya may makakasama rin tayo ang ating mga law enforcers mula sa Philippine National Police. Ipakikilala natin sila mamaya-maya lamang. Kaya simulan na natin ang discussion. Last week was very interesting, Kathy. Kaya this week, importante pong matuloy natin dahil medyo we were only able to touch the surface of the law last week. Napag-usapan natin yung konteksto, napag-usapan natin yung the need for it, but we failed to talk about the specific provisions na merong problema. At napakaganda nga nitong linggo nito, Kathy. Maraming parang naging abogado Maraming naging IT expert sa internet at nagdedebate sila kung ano ang libel, kung ano ang napaka-interesting yung naganap dito nakaraang linggo. Pero bago natin ipagpatuloy, Mark, itong diskusyon, kasama nga natin mula sa PNP-CIDG Anti-Transnational and Cybercrime Division, Police Chief Inspector Felizardo Yubra Jr., at si Police Chief Inspector Robert Reyes. Mamaya ipapaliwanag nila kung paano ang magiging koordinasyon sa pagitan ng pamahalaan ng PNP at ng NBI. Mukha ito sila ang magpapatupad on behalf of the PNP. Ano po? Kaya simulan natin yung ating discussion, Kathy. Ito talaga gusto kong itanong. After our discussion last week, ito'y talagang mainit na sa aking isipan. At ito'y gusto ko itanong kay ASEC C. ASEC C, itong batas na ito ay naipasa na pirmahan ng presidente. At maraming nagsasabing yung freedom natin, yung ating freedom of expression, hindi ka na pwedeng makapag-post sa Twitter, hindi ka na pwedeng mag-post sa Facebook, hindi mo na pwedeng batikusin yung iyong mother-in-law or iyong pinsan. Ito ba ay may basihan, in fact? Thank you. Thank you for the question. October 5 na ngayon, 3 days na since effectivity of October 3. Nakikita naman natin, wala namang hinto sa Facebook and
sa lahat eh. So, 3 araw na, wala namang basehan sa ganitong sinasabi na magkakaroon ng stifling of freedom of expression, no? Because the anti-cybercrime, yung Cybercrime Prevention Act, ang kalaban talaga dito, yung transnational organized crime. Yung gumagamit ng technology para sa telecoms fraud, nagnanakaw, nag-identity theft, cyber sex, inaabuso yung babae, nagbebenta ng mga bata, at in many cases, yung paninira over internet. So ito yung mga kasama sa ang tinatawag na protection of your rights as citizens. Na the state should also do something kung inaabuso kayo online that is already criminal in nature. No? Alam naman natin yung freedom of expression is not absolute at kung krimen ang ginagawa, meron yung parusa. And Mark, as of yesterday nga, 9 na kaso na Yes. ang inihain sa Korte Suprema bilang pagtutol nga dito sa batas na ito. At tanungin natin si Attorney Dicini na isa sa mga tumututol dito sa ilan sa mga probisyon nitong batas na ito. Ano nga ba yung inyong tinututulan? Anong aspeto ng batas na ito ang ayaw ng mga netizens natin? Ang tingin ko kasi parang bagong development ang social networking, no, at ang internet sa bayan natin. Noong araw, para hindi kaya ng isang tao na mag-publish beyond sa kung sino man yung kakwentuhan niya. Ngayon, sa Facebook, ang status update mo, nakikita napakaraming tao. At yung mga nakakakita ng status update mo, pwede pa lang i-share sa mas maraming tao. So, ang nangyayari ngayon, madami ng tao ngayon na nag-i-engage sa publishing. Ngayon sa libel kasi, sa batas natin sa libel, ang pinapunish doon, yung nagsusulat ng libel at yung nagpa-publish ng libel. Kaya nga sinasabi nila na pag nag-republish ka ng libelous article by sharing it sa Facebook, papasok siya doon sa definition ng libel at may potential liability sa ating batas. Itong detalyado ito, Cathy, yung objection nila to the law are specific provisions at hindi lamang ordinaryong mga abogado, hindi mga associations, yung Ateneo Human Rights Center at iba pang mga grupo. Yung ang mga party list groups. Oo, talagang matitindi. Gusto kong tanong muna kay Jules Yang, kay Attorney Jules Yang. Jules, ito bang nangyari nitong linggo na ito? Is this anchored on some study? Or they were reacting to slogans posted on the internet na dahil itong mga naging itim yung kanilang profile? O ito ba emotion lang? Or nakikita mong nag-aral, nagbasa yung ating mga netizens? Well, maaari nating sabihin na nagmumula ito lahat sa emosyon. Siyempre, kung sasabihin mo na freedom mo yung internet, kumbaga ito na lang yung mechanism mo to express yourself, your sentiments through online. Ito na lang, kumbaga, yung tanging instrument mo para mapalaganap mo yung mga ninanais mo. Tapos, biglang lalabas itong naisabatas na cybercrime law na maaring kitilin yung karapatan mo na mag-express. Siyempre, mangangamba talaga lahat. Kaya, I think, nararapat lang din na intindihin din ng ating gobyerno itong mga saloobin ng ating mga mamamayan at gayon din sa mga mamamayan na aralin din natin kung ano nga ba yung nilalaman itong cybercrime law. Then meron din naman itong mga merits pero mas mabigat dito sa tingin namin yung for against nga sa freedom of expression. Sinasabi mo, Jules, na mahihinder nga itong freedom of expression. Tanungin naman natin itong katabi mo, si Florante. 3 araw na nga itong pagsasabatas na ito ng Anti-Cybercrime Prevention Act. Ikaw ba bilang isang internet user, naapektuhan ba ang pagpo-post mo? Medyo bago ka mag-post ng kahit anong sasabihin mo, parang natatakot ka ba o nag-iisip ka kung baka mamaya may magdemanda sa'yo? So yun po, on some instances, tinitignan po natin yung responsible posting. Tinitignan po natin kung ano yung seditious, kung ano yung libelous sa mga may post po natin. Dahil basically, syempre napirmahan na po ng ating Pangulo yung batas eh. Kahit ba meron kaming contradictions dito, kailangan masunod ito until merong ma-uphold ng korte kung ano yung tamang desisyon regarding this. Mabaling tayo dito sa kaliwa, Cathy, at tanungin natin yung naging panauhin natin last week, si Attorney Raul, no? Attorney Raul, last week, you were parang hati eh. You were expressing support for it, natuwa kayo dahil natuwain yung mga kliyente, but you also had some reservations on certain provisions. Isang linggo na po ang dumaan. Nagkatotoo ba yun yung mga takot? O mas naging natuwa ba kayo? Sa ngayon, no, pareho pa rin yung stand ng in Business Processing Association. Natutuwa pa rin kami sa pagpasa ng batas na ito. Subalit meron pa rin agam-agam sa amin dahil alam po namin na mayroong mga provision na maaaring magamit sa hindi tamang paraan upang masagasaan yung karapatan ng ibang tao. Ano yun? Yung
pagkuha ng traffic data without a search warrant, yung pag-block ng computer data by the DOJ secretary without a search warrant. Ni Attorney C. So, yan po yung mga kinakatakot namin. Kasi sa pagkakagawa ng batas, with its current wording, masyadong malawak yung scope at kung walang proper guidance, it will be subject to abuse. At pag-aabuso rin naman ang sinasabi nila na isang dahilan din kung bakit dapat i-implementa itong batas na ito. Nito lamang Lunes ay umatake itong isang grupo ng mga hackers. At tinawag na nila itong Black Monday. Tanungin natin ang isang hacker? Hindi, ang IT expert natin mula sa PLDT, si Mr. Florencio. Talaga bang madali ang pag-hack at mahirap hulihin itong mga hackers? Sa panahon ngayon, kasi available na ngayon ng mga tools na pwede natin gamitin or gamitin ng mga hackers para gumawa ng mga ganong scenario. For example is pang-deface ng isang website. Then, sa organization ng mga hackers, hindi natin talaga mapipinpoint kung sino talaga ang hackers because marami silang way to circumvent yung mga security ng isang kumpanya. Pero mahirap ba talaga silang hulihin? Sa panahon ngayon, may mga ways tayo para mahuli sila, pero matatagalan or medyo mahirap din in a way. Tanungin natin yung mga pulis mamaya-maya. Pero tanungin ko muna si Ma'am Janet Toral from the Philippine Internet Commerce Society. Madam, anong naging reaksyon nyo dito sa batas at anong posisyon ng inyong grupo? Actually, retired na po ako sa Philippine Internet Commerce Society kaya I cannot speak for them. Makakapagsalita lang ako sa opinion ko, sa sinusulat ko sa digitalfilipino.com. Go ahead. Sa akin po, kung tutusin, right from the start, supportive po ako doon sa batas na to dahil marami naman po siyang magandang maitutulong po sa ating mamayan at sa ating bansa. Siguro gusto kong unang linawin yung provision ng libel. Kailangan malinawan ng mga kababayan natin na ang criminal act ng libel ay dinefine sa revised penal code. Nagkaroon tayo ng online libel noong year 2000 nung napasa ang e-commerce law na nirecognize nga yung electronic counterpart ng libel. Ang ginagawa ng Cybercrime Prevention Act, in-increase niya yung penalty ng lahat na nasa revised penal code na as a result, tinamaan yung libel. Pero hindi ang cybercrime law ang nag-criminalize ng online libel. Ang libel ay criminal under the revised penal code at therefore, anumang manifestation niya, mapa-online o kung anuman ang pwede maging pang future form niya, hanggat hindi na-amen ng revised penal code, criminal act siya. Yung data access, dahil isa rin kami, dahil kung tutusin, isa ako sa mga naniniwala sa data access. Gaya na lang nung sinabi kanina nung kasamaan natin sa PLDT, mahirap silang hulihin, doon mas napuprove na kailangan natin yung data access na provision na yan para magkaroon ng proactive investigation yung ating mga kapulisan para malaman kung sino yung mga nag-hack, kailangan sila makapag-observe at lahat-lahat. Pwedeng gawin niya sa Department of Justice na ayusin yung guidelines at kasama mga citizen para hindi ito maabuso. Pero kung tutusin, ang dami natin problema ngayon from tech scam, yung pag may mga kidnapping na ginagamit yung mga cellphone natin sa pagko-coordinate ng ransom, sa terrorism, ginagamit ang cellphone para magpasabog ng kung anong mga sensitive na lugar, na kung wala tayong data access, at mahihirapan tayo, pati yung lahat ng mga scam na nakatatanggap natin. So, tama na yung palagi na lang tayong post-mortem. We need a more proactive solution now. Kailangan ma-resolvahan na natin yan. Dahil tagal-tagal na niyang problema. At mahirap nga bang hulihin itong mga hackers, sabi ng ating IT expert? Sa nanguhuli mismo. Oo, tanungin natin sa ating mga nanguhuli. Sa PNP, mahirap nga bang hulihin ang mga hackers, si Chief Inspector Yubra? Depende po sa manner of hiding nila, no? Pero may mga procedures naman yan on how to identify them, no? Kasi lahat naman yan, parang sa isang crime scene, there is always something left behind, no, by the suspect. So, ganun din it also applies to cyberspace. So, doon kami mag-uumpisa nun. So, kung ano yung makikita namin tracks left behind,
yun doon kami magsisimula and eventually sana it will lead to the suspect. Si Sir Robert naman, ano po ang ginagawa ng kapulisan? Dahil nga itong Lunes nga ay sunod-sunod itong pag-deface sa mga government websites. Nag-umpisa na po ba ng investigasyon? At may order si DOJ Secretary na hanapin. Kasi magko-coordinate po ang PNP at NBI, di po ba? Baka nasa isa dito. Actually, ma'am, even before the enactment ng law, marami na po kaming in-entertain, mga ina-accept na mga complaint. Actually, the other week yata, may nahuli kami, pero hindi siya yung professional hacker. Hinak lang niya yung email and Facebook account nung ex-girlfriend niya. So, Marami depende talagang po kasi ganyan. paghabol depende pag sa habol sa mga kriminal, depende kasi sa level ng professionalism nila, depende do sa manner ng paano nila execute yung hacking. So, even before po nung enactment ng law, continuous po yung pag-servisyo namin sa mga tao against the cybercrime criminals. Kat, gusto kong puntahan mismo yung specific provisions ngayon, ano? At gusto kong tanungin si Attorney JJ kung ano po dito lang on libel, ano? We don't want to talk about decriminalization of libel dahil it goes into the essence of libel itself, kung whether that should be criminalized or decriminalized, ano? Ang tanong ko, anong problema sa libel provisions ngayon ng batas as it stands? Pero bago yan sagutin ni Attorney Decini, tumungo muna tayo kay Gio kasama ang ating mga studio audience. Magandang hapon po sa inyo. Happy Teachers Day to all. Kasama natin ang mga estudyante mula sa Pamangtasan Lungsod ng Maynila, Universidad ng Maynila, University of the Philippines, Lyceum of the Philippines University. At sa mga kasama rin natin na gumagamit ng hashtag na Thank You Teacher na sinabi nga ng DepEd kanina, pwede pa kayo mag-tweet ng questions nyo sa @PTVPH. Pero simulan natin sa mga studio guests natin, mga estudyante. Wala bang hackers dyan, Gio? Natawa nga sila nung tinuro mo yung audience hacking pala ang usapan. Tawagin natin si Robert Bolardo ng Lyceum. Robert? Ano po, yung tanong ko po para sa ng DOJ po. So, what do you think po what do you think should be done to this law, para po mas ma-empower pa po siya at saka hindi siya maging threatened sa mga tao po na gumagamit ng internet? Thank you. Number one, of course, sa lahat ng batas, sa cybercrime law, revised penal code, sa lahat ng batas, ang pinaka-importante yan, yung mga tao nag-i-implement. No? We don't want wrong people to be implementing laws. So number one, dapat vigilant tayo kung sino yung nagmamanage ng ating mga government offices, especially kung may criminal aspect. That's one. Number two, siguro yung mga laws at procedures dapat simplified at coherent. Yung maintindihan natin lahat, yung pagbasa mo, hindi yung nahihirapan tayo lahat. No? So, yun siguro ang first two things na ang payo natin. Tsaka, online, sa DOJ website, nagpalabas na tayo ng advisory on how to protect yourself from cybercrime and abuses on internet. In fact, nilabas natin to last year, and last week, naglabas tayo ng bagong advisory din, yung tinatawag na plagiarism, no? What makes it plagiarism, what makes it not, kung ano yung mga posibleng remedies ng mamamayan, including students. We should circulate that memo around government offices. Tawagin natin si Camille De Mayo mula sa Lyceum. Pati sa NYC, dapat. Kasama sa amin. Good afternoon po. Tanong ko lang po, can you give us a little history on how this law was passed? Kasi po parang ang bilis na naipasa tong law na to eh. Siguro in the history of legislation, ito yung pinakamatagal na batas na napasa. No? We started in 2001, nung nangyari yung I Love You virus. Siguro hindi pa kayo napanganak noon. 2001, I Love You virus, nakita natin na dumadami na yung cybercrime problem. So nagbuo na tayo ng technical working group, no? At nabuo na rin yung first forensic laboratory sa NBI at sa PNP. Yung basic laboratory lang for cybercrime. 2007 ho, nagkaroon tayo ng first International Cybercrime Conference dito sa Manila yon, hosted by the department. And that was the first time nagkaroon tayo ng Consolidated Cybercrime Bill, 2007. That was almost passed in that Congress, pero we ran out of time. Kaya noong 2011, nagkaroon tayo ng second International Cybercrime Conference, dito na under the leadership of President Aquino and Secretary De Lima. So, itong cybercrime bill, in-upgrade natin, inayos natin, we made sure that it's compliant with international convention. Kasi hindi lang man siya batas para sa Pilipinas. Global kasi ang cybercrime. So, after that,
nag-file siya, nagkaroon ng congressional hearings, nagkaroon ng several amendments, in fact, nagkakaroon ng mga technical working groups. Siguro ganun talaga ang nangyayari, no? Kung wala namang problema, hindi siya napapansin. Pero ngayon, there is a perceived problem, napapansin siya. But in the history of legislation, it took us a total of 11 years. At yung mga people who work in it, including J.D. Dicini, Janet Toral, na guest din natin, alam ho nila yung history ng ating batas. 11 years na ho yan ginawa. In fact, the first publications, 2011, lumalabas na ho yan. So, it's not something that's surprising. In fact, from 2010, 2011, 2012, extensive ang consultation. So, ang mga sinasabing hindi consulted, siguro tingnan natin yung legislative records kung talagang hindi ba na-consult or hindi lang nag-participate. 11 years daw, Cathy, ano? Mahahabang panahon pa na. Pero, meron pa rin mga katanungan. Meron po bang mga naisingit? At meron tayong iniwan na question kanina kay Attorney Dicini. Anong problema sa libel provisions ng batas na ito kung meron naman palang libel dun sa revised penal code? Sa pagbabalik po yan ng inyong special forum dito sa Telebisyon ng Bayan.